Nagluto kami ng Makati na laing para mapalayas lang ang boyfriend ng ate ko. Bad trip kami sa boyfriend ni ate. Kasi simula pa lang nung umpisa, dami ng red flag. Nahuli pa na may ka-text na ibang babae at minsan bastos pa sa kasambahay. Kaya nagplano kaming magkakapatid. Lutuin yung paboritong laing ng lalaki pero gawing sobrang Makati at maanghang. Ayun, kumain yung mokong. Nag-ubo-ubo at parang kinagat ng isang barangay na langgam. Hi Pocoyo, ako nga pala si Belle, 19 years old. 6 kaming magkakapatid at yung panganay namin babae. May boyfriend ngayon na sa totoo lang, mula umpisa pa lang nakakainis na. Nung una pa lang na mag-boyfriend sila, dami na kaming napapansin na red flag sa lalaki. As in, pulang-pula parang Pasko. Nahuli pa nga ng isa kong kapatid na may ka-text na ibang babae. Syempre umiyak si ate, tipong parang end of the world na. LDR kasi sila noon, si ate nasa Manila, si lalaki nasa probinsya, pero legal na sa isa't isa. Kaya minsan, kahit wala si ate, pumupunta siya dito sa bahay. May sarili pa silang kwarto, parang lodging house na libre. Ilang beses na naming sinabi kay ate na red flag yung jowa niya, pero ewan ko ba, baka akala niya si Naruto at may secret kindness sa kabila ng pagiging toxic. Hindi rin matatawaran yung effort niya sa parents namin. Siya nagluluto, marespeto ka no? Pero kapag wala sila, lumalabas ang tunay na kulay ng lalaki. Minsan, minura pa niya yung kasambahay namin na para bang siya yung may-ari ng bahay. Dahil mahal na mahal ni ate yung lalaki, wala kaming nagawa kundi tiisin. Pero sa loob-loob namin, gigil na kami. Kaya isang araw, ako at ang dalawa kong kapatid na pag-usapan na kailangan na siyang mawala. First week of August yun. After duty niya, nurse kasi siya. Siguradong didiretso siya sa bahay. At dahil wala sina mama at papa, perfect timing. Ang plano namin, magluto ng laing. Pero hindi basta-basta laing ito. Ito yung laing na hindi mo makakalimutan. Hindi dahil masarap, kundi dahil makati sa lalamunan at bibig. Nilagyan namin ng extra gabi leaves na hindi gaanong na-wash para siguradong may lagkit at kate. Tapos, dinagdagan pa ng sili para combo package. Hapon na nung dumating siya, kumain agad at walang kaalam-alam. After 5 minutes, ayun na, nag-ubo-ubo, namumula. Parang may 1,000 langgam na nagparty sa lalamunan niya. Kami, kunwari nag-aalala, "Kuya, okay ka lang? Grabe, baka nadikitan ka lang ng gabi leaves." Pero deep inside, halos mag-high five na kami sa saya. Akala namin mission accomplished na, pero hindi. Imbis na mainis kay ate at magtampo, lalo pang naging close sila. Umuwi pa si ate mula Manila para bantayan siya. Parang bida pa yung lalaki. At ngayon, eto na, magpapakasal na sila. Sabi ko sa sarili ko, wow, laing lang pala ang kulang para maging wedding proposal ang ending. Imbis na madala, lalo pa yatang na-inlove si ate sa kanya. Para bang yung kati sa lalamunan naging spark sa puso. Kaya ngayon, habang abala sila sa wedding plans, kami naman abala sa pag-iisip kung anong pagkain ang ihahain sa kasal. Malay mo, biglang may lumabas na menu item na special spicy laing. Sa totoo lang, kahit anong gawin namin, wala. Love is blind daw. Pero sa kaso ni ate, hindi lang siya bulag, pipi at bingi pa. Kaya kapag tinutukso kami ng mga kaibigan namin ng, "Uy, may bagong bayaw na kayo ah." Sagot ko na lang, "Oo," para kaming nagkakarashes pag nandyan siya. Pero sa kasal nila, may ihahain kaming special karma cake. Lutong mula sa oven ng tadhana. At least, may ulam kaming kwento na pwede naming iinit tuwing trip naming magchismisan.